Welcome po ulit. Ang akin pong i-discuss sa araw na to ay tungkol po sa polynomial. Ano po ba ang polynomial? Pag sinabi po nating polynomial, ito po ay algebraic expression na binubuo ng una, coefficient, pangalawa yung variables, kasama na po yung operations ng addition, subtraction, multiplication, at saka yung last po yung non-negative exponent. Dito po, itong addition, subtraction, multiplication, non-negative exponent, tingin ko kahit sino, kahit alam na po ito eh. Ang tingin ko na medyo nalilito, dito po sa word na coefficient. Para po maintindihan itong coefficient, halimbawa po mayroong expression na 5x. No? Ang tawag po dito sa 5 na to, yan po yung tinatawag na coefficient. So pagka ito, babanggitin po natin, coefficient of x term, yun po yung 5. Halimbawa po, kahit po dumami yan, naging 5xy. Ang tawag po sa 5 na to ay coefficient of xy term. Kahit po maging tatlo yan. For example, 2xyz. Ang tawag po sa 2 ay coefficient of x, y, z term. So, ganun lang po ang ibig pong sabihin ng coefficient. Punta naman po tayo dito sa classification. Meron pong tatlo eh. Una, monomial. From the root word mono, one term. Example po ay 5, 2x, 3xy squared. Pangalawa po ay binomial. From the word bi, ibig sabihin two term. Ibig sabihin, example ay x plus 1 or x cubed minus 1. So, malinaw ang pagkakaiba nila eh. Isa, ito naman dalawa. And 2. Ikatlo po na classification ng polynomial ay trinomial. So, from the root word tri, 3 term po. Example po ay x squared plus 2x plus 1 or x squared plus 5x plus c. Ito pong monomial, pwede pong tawagin na polynomial. Yung binomial, pwede pong tawagin na polynomial. Ito pong trinomial, pwedeng tawagin na polynomial. May singit ko lamang po kasi may mga up to now, mayroong konting pagtatalo pa rito eh. May mga pangilan-ilan po kasing tao na hindi matanggap to eh, na yung monomial eh. Ba't ko naman tatawagin na polynomial yan? Kaya nga siya monomial eh. From the root word mono eh. Alam niyo po, meron po kasi talagang pagkakaiba eh. Yung tinatawag po na mathematical definition compared po doon sa tinatawag na ordinary speech. Ito po yung mga definition na pag nag-search po tayo sa internet. Yung mga dictionary po doon. Ang isa pong malinaw na up to now sa buong mundo na pinagtatalunan po ito. Yung square po ba ay rectangle din? Alam niyo po sa ordinary speech, kahit i-research niyo po sa internet eh, ang sinasabi po roon yung square ay rectangle din po. Pero pagdating po sa mathematics definition, iba po eh. Ang sinasabi po doon, yung square, kasama na po yung rectangle. At lahat po ng mga four-sided polygon tulad po ng rhombus, trapezoid, parallelogram. Lahat po sila ang tawag po doon. Yun po dun sa mathematics definition ay quadrilateral. O ito yung tinatawag na lahat po sila ay four-sided polygon. Ganun po talaga. Pero dito po sa polynomial, pagdating po sa mathematics, so para pong ganito yan eh, ang logic yan eh. Di po ba may tinapay eh, sa English bread. Marami pong classification eh. Magbanggit na lang po ako ng tatlo. Number 1, yung rye bread, yung wheat bread, at saka yung isa is white bread. Pero lahat naman po sila pwedeng tawagin bread. Yung white bread pwedeng tawagin bread. Ganon din po yung wheat at saka yung rye bread. Ibig mo sabihin, classification lang po yung mga yun eh. Ang general term po yung bread. So, ganon din po yung sa polynomial. Ang general term po nitong mga to ay polynomial. So, pagka ganun po, yung monomial, no, pwede rin tawagin na polynomial. Yung binomial, pwede rin pong tawagin na polynomial.
Yung trinomial, pwede rin pong tawagin na polynomial. Punta naman po tayo sa degree of polynomial. Alam niyo po, importante po ito. Madalas po itong tinatanong o sa mga examination. Pag sinabi po natin constant o yung number lang, automatic po 0 yung degree siya. Ito pong 5, actually hindi naman po solo yan Parang ganito po yan. Halimbawa, samahan natin ng variable 5x. Ito na pong variable, x na lang. Yung exponent po ng variable nito is 0. May batas po tayo sa mathematics na any number of variable raised to 0 is equivalent to 1. Ibig po sabihin 1 na to. Ang mayari po ay 5 na rin po siya. Katulad po nito. Pero yung degree po ng variable na hindi nakikita dito ay 0. Ganun lang po kasimple. Yung degree po na yan, kung ano po yung makikita nyo na pinakamataas dun sa exponent, yun po yung degree. Tulad po nito, wala naman pong ibang variable pa. Automatic may 1 po ito. So, first degree po. Ito naman po, x squared plus 2x plus 1. Yung pinakamataas po ay 2. Kaya second degree polynomial. Ito naman po, malinaw, yung 3 ang pinakamataas Kaya masasabi natin po siyang third degree polynomial. Pagka ganito po na dalawa ang variable, ang gagawin po natin, i-add natin yung dalawang exponent nung kahit na anong variable. 2 plus 6 is 8 degree polynomial. Pero din po ito, naging 4 lang Kung i-add po natin yan, 1, kasi ito, 1 to Ito, 1 din, 1 din to. Pero ang mangyayari po, kung i-add po natin yan, 2, 3, 4, 5. Kaya naging 5th degree polynomial. Ganun lang po kasimple, hindi ko na po papahabain. Pagdating naman po dito, alam nyo, napakasimple lang po ito para malaman yung polynomial o hindi. Pag meron po kayong nakitang negative exponent, hindi kundi yung negative talaga, automatic hindi po siya polynomial. Kung makikita nyo po sa definition, ang sinasabi po dito, non-negative exponent. Negative po ito, so automatic labas na siya sa polynomial. Ganon din po ito, pag may nakita po tayong variable sa ilalim, o ibig po sabihin denominator, siguradong hindi po siya polynomial. Huwag na po natin isama doon sa polynomial, kung polynomial siya o hindi. So, ganun po lamang. Ito na naman po talagang kailangang alamin. Mamaya po, mag-start po tayo ng mga problem solving. Sige po, salamat po. Thank you. Sagutan po natin itong 4 na problem dito sa addition and subtraction of polynomial. Sige po. Ang technique po dito sa addition and subtraction of polynomial, simpleng-simple lamang po is either i-combine nyo po yung mga magkakaparehas na term o kaya itatapat-tapat po natin sila. Ang gawin po natin ay itapat-tapat na lang natin para kitang-kita siya. Ipo. Una po ay, dala tayo. 5x cubed plus 3x squared plus x plus, tama ba? Plus 2 plus, dapat yung katapat ng power of 3 na x, dapat ganun din po. Tulad nito, 3x to the power of 3. Pag hindi po natin tinapat-tapat yan, hindi naman ibig sabihin na hindi masusolve. Hindi magkakaroon po ng kalituhan. Minus 2x squared minus 2x minus 5. Ang mangyayari po, 5x to the power of 3 plus 3x to the power of 3 is 8x to the power of 3. Sa second line, 3x to the power of 2 minus 2x to the power of 2 is plus lamang plus Therefore, plus x squared. Sa ikatlong line, x to the power, ibig sabihin, x minus 2x is minus x. 2 minus 5 is malinaw, negative 3. So, ito ang answer natin. Kung kanina, in-add natin, dito naman sa ikalawa ay ima-minus lang natin. So, again, pagtatapat-tapatin po natin sila. Una, 5x to the power of 3 plus
3x squared plus x plus 2 minus 3x to the power of 3 minus 2x squared minus 2x minus 5. I-apply po natin dito yung halimbawa pagka magdalawang magkasunod na positive, ang kakalabasan po ay positive. Pagka mix naman sila, isang positive, isang negative, ang kakalabasan ay negative. Pag isang negative, isang positive, negative. Pag dalawang negative, tulad po nito, no? Ayan, positive, positive, dalawang negative naman dito, magiging positive. So, pareha sila. Ito po, sa mga beginner, maganda ho ito eh. Whether multiplication, hindi lang addition, hindi, at saka subtraction, pwede rin division, lahat po ito, apply na apply po ito, gamit na gamit. Gawin po natin dito. Ibig po sabihin, ito, minus po ay sa gitna, no? So, malinaw, lalabas, 5x cubed minus 3x cubed is 2x cubed. Ang kasunod ay 3x to the power of 2 minus ulit 2x squared. Therefore, mangyayari po ay magiging plus. Kasi minus and minus eh. Tignan niyo po rito. Minus and minus magiging plus po. Dalawang magkasunod eh. So, ibig sabihin, lahat po ay positive. Magiging plus 5x squared. Ikatlong line. X minus lalabas ay plus. Ang mangyayari po ay x plus 2x is plus 3x. Kaya ikaapat, 2. Again, minus is plus. Ang mangyayari po ay 2 plus 5 is plus 7. So ito po ang ating pong final answer. Punta naman po tayo sa number 4. Kaya lang, di na kasya. Naburahin na natin saglit to. Huwag na ito kasi kailangan natin no? Oops. Okay. Nabura din. Ang gagawin po natin, pagtatapat-tapatin, 12x to the power of 5. 12. Taas natin ang konti ha. 12 x to the power of 5. Buhay na natin para malinis. Set up natin ng maayos. Kung inyo pong mapapansin, from power of 5, naging power of 2 yung x. Tapos walang x. Pagka ganyan po, may kasunod siya na power eh. Isi-zero po natin yon para hindi nakakalito. Papunta po tayo dito, no? 12 x to the power of 5. Ibig sabihin, yung kasunod dapat power of 4 eh. Lalagay po natin 0. Ang kasunod ay dapat power of 3 plus 0. Ang kasunod ay okay, 2x squared. Again, dapat ang susunod na exponent from x to the power of 2 dapat 1. Ibig sabihin, magiging 0 na naman siya. Minus 6. Wala pong problema kung hindi 0 to eh. Kung kaya namang sagutan eh. Ang problema, magkakaroon ng kalituhan. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Magandang technique po ito. I-add po natin sa 4x to the power of 3. Tatapat lang natin. So kung 4x to the power of 3, to power of 5, power of 4, power of 3. Dito po siya nakatapat. Ibig sabihin 4x to the power of 3 minus x. Ibig mong sabihin, dito naman nakatapat yung minus x. Ang kasunod ay minus 2. Dito naman siya nakatapat sa constant. Pwede na natin i-execute. Kung plus siya, ibig mong sabihin, bababa lang natin itong 12. X to the power of 5. Ito naman, plus, magiging plus 4x to the power of 3 plus 2x to the power of 2. Mangyayari niyan ay 0.
plus minus x is, ibig sabihin, plus tsaka minus ibig sabihin magiging minus x. So, nagamit na naman po plus and minus x. Negative minus x. Negative 6 plus minus. Ang mangyayari po ay dalawang minus, ibig sabihin, isang plus, isang minus ay magiging minus, magiging negative 8. So, ito po ang ating pong final answer sa problem. Hindi number 4 1, 2, dapat 3. Mali na. Ito naman, dapat 4. Okay. And example number 4, sagutan po natin. Isin po natin, katulad po nito, may mga laktaw-laktaw na naman po siya. From exponent 5, ang kasunod ay exponent na 2. Doon yung variable na x. So, ganun din po ang gagawin natin. Well, x to the 5th plus 0 plus 0 plus 2 x squared plus 0 minus 6. So, instead na magiging positive, magiging minus. Minus 4x to the power of 3. Ibig sabihin, dito po siya. No? 4x to the power of 3 minus x. Ibig sabihin, dito po siya. And minus 2 sa constant. Kumbaga, ang importante po rito, magtapat-tapat sila para madaling makita. Hindi tayo malito. Ibig sabihin, 12x to the power of 5. Ang sagot po ay 12x to the power of 5. Ibig sabihin, 0 na yan 0 minus. Kung dito po ay plus, ibig sabihin kasi may na minus po therefore, magiging negative 4x to the power of 3. Eto, talaga namang 0 din siya Ibig sabihin, magiging, sa baba ay 0 magiging 2x to the power of 2. Dito po, 0 minus. Minus na naman, dalawang minus. Kung dalawang minus, magiging positive. Therefore, magiging plus x. Ang kasunod po ay negative 6 minus. Minus, ibig sabihin magiging positive. Kung ito naging, kasi dalawang magkasunod, kaya nga lang ina-add siya, naging negative 8. Ang mangyayari po rito ay negative 6 minus, magiging negative 6 plus 2 is negative 4. Ito po ang final answer natin. So, mamaya po, sagutan po natin yung multiplication and division of polynomial. Sige po, salamat po. Kung kanina po ay addition and subtraction of polynomial, ngayon naman po ay multiplication of polynomial. Mulan po natin. Ang technique po dito sa multiplication of polynomial, para hindi ho nahihirapan, mag-iisip lang ho tayo ng number, yung normal na number. Halimbawa po ganito, no? 6 times 3 is equals to 18. Ang tawag po sa 6, yan po yung multiplicand Ang tawag naman sa 3, yan naman po yung multiplier. Ang tawag po sa 18, yan po yung product. Para ma-check po natin na talagang tama yung 3, no? Yung 18. Yung product, i-divide po natin sa kahit saan po sa kanila. Sabihin na lang po natin na i-divide natin sa multiplicand na 3. 18 divided by 6 is equals yung multiplicand. Ito, no? Ito yung multiplier I-divide natin sa multiplicand. Dapat lalabas yung multiplier. Which is exactly correct. Lagi lang po natin titingnan po ito para hindi po tayo nahiliso doon. Palitan ko lamang po kasi malabo ito Ito na lang, isa. Oops, ito na lang. Wala po natin ito. May 4 na steps para, kasi ito po ang tawag rito ay dalawang binomial Ito binomial, ito naman ay binomial. Unang steps po ito, tawagin na lang natin siyang 1. 1. Pangalawa ay ito, tawagin na lang natin 2. Ikatlo po ay ito. Tawagin na lang natin 3. At yung ika-4 ay ito. Tawagin na lang natin 4. No? Punta po tayo sa una, number 1. 3a times 2a, malinaw is 6a squared.
Ikalawa, 2a times x is 2ax. Yung tatlo, pag mula po dito hanggang dito is positive 3a times negative 3x is, ilan po natin dito ha? Positive, negative. Kakalabasan po ay negative. Ay negative 9 ax. Ikaapat po, x times negative 3x. Punta po tayo dito, isang positive, isang negative na naman. Ang kakalabasan ay negative. Magiging po negative 3x squared. Yung ikatlong steps na, yung nakuha po natin sa ikalawa at ikatlo, i-combine po natin. So lalabas, mas mataas yung negative eh. Magiging negative 7ax. Yan po yung magiging middle term nitong trinomial na to. Kasi yung tatlo siya eh. Ito po ay magiging a squared minus 7ax minus 3x squared. Ito po ang ating final answer. Eh, para check po tayo na tama yung sagot natin na to. Tulad nito, mapapansin natin yung product divide ng multiplicand. Mapapalabas kayo natin yung multiplier. Ganun na ganun din po yung paraan. So, i-divide po natin ang Ayun natin ha. Ayan. 6a squared minus 7ax minus 3x squared. Divide na lang natin ang multiplicand na 3a plus x. 3a plus x. Ang tawag po rito ay dividend. Ang tawag naman dito ay divisor. Ang magiging kasagutan ay quotient. Pag may sumobra, ang tawag ay remainder. Pag-focus po tayo sa unang term ng trinomial, divided by unang term ng itong binomial. Yung po mangyari po ay 6a squared divided by 3a. Ang kakalabasan po ay ito magiging 1. Exponent magiging 1, 2a. 2a. Kung titingnan nyo po, kalahati okay na, isa na lang. Multiply natin sa dalawa. 2a times 3a is 6a squared. 2a times x is plus 2ax. Sarado natin siya. Automatic 0 na to. Sa gitna ay negative. Ibig sabihin, parehas naman siya magiging 0. Negative 7ax minus 2ax. So, plus minus. Plus minus kakalabasan negative. So, mangyari ay negative 9ax. Negative. Ibig sabihin, 0 naman to eh. Parang bibring down na lang natin to. 3x squared. So, katulad ng dati, yung unang term, saka yung unang term. Divide natin to. Negative 9ax divided by 3a. Mayari, makakancel to, masisimplify. Ito magiging 3. Ito naman ay magiging 1. Mayari po ay negative 3x. Okay na. Kasi parehas na eh. Tuloy na natin ha. Negative 3x times 3a. Negative 9ax. Negative 3x times x. Negative 3x squared. Ibig sabihin parehas na parehas eh. Ito may na minus yan. Ibig sabihin yung remainder niya 0. Dahil napalabas natin yung multiplier na parehas. Ibig sabihin yung answer natin na to ay siguradong tama. Punta po tayo sa kabilang problem. Ito po parehas naman eh. Ang pagkakaiba lang. Isang binomial, isang trinomial. Ang technique po dito yung distributive property of multiplication. Isayin po natin siya. Sa dalawa, tatlo. Sa dalawa, tatlo. A times A is A squared. A times B is AB. A times C is AC. Hindi naman sa kabila. A times B is AB. B times B is B squared. So, dito na lang siya. B times C is, so wala rin katapat. Kaya dito na lang siya. BC. I-add po natin siya. Plus. Ito automatic 0. 0. Ito 0. Ito 0.
Actually, kahit hindi natin lagyan ng 0, pagkaya pa naman palabasin eh. Kaya nga lang, for beginner po, mas maganda na lalagyan natin parang pinaka-guide natin. A square minus 0 is A square. Then AB plus AB, malinaw, 2AB plus AC plus B square plus BC. Ito ang final answer natin. So again, para mapalabas po, para makacheck tayo na ito talaga yung answer, di-divide po natin sa kahit saan po sa kanilang dalawa. Divide na lang po natin sa multiplicand na AB. A square. Ito, may kulang eh. Ng B. 2AB. Ito, hindi B. Kundi AC. No? Ito naman, B square. Plus BC. Ito naman ay A plus B. So, mag-focus tayo sa unang term. No? A square over A. Mangyari ay A kasi ito magiging 1. Ito magiging 1 din. A. A times A is A square. A times B is AB. Ito po ay minus. Ibig sabihin 0. Ito, ito 0 na to eh, no? At tama ito plus 2AB minus AB is AB, ito 0 0. Pagka ganyan, bring down na lang lahat, no? Plus AC plus B square plus BC. Focus na naman tayo sa unang term. Tayo AB over A, mangyari ay B. Therefore, plus B. Kung titignan natin, dalawa na eh. Tuloy na natin. B times A is AB. B times B is B square. Ibig sabihin, pumunta tayo sa katapat eh. Plus B square. Sabihin, plus 0 na to. Again, ma-minus na naman po natin to. Ibig sabihin, 0 to eh, kasi parehas naman siya ng term eh. AC minus 0 is AC. Ito, mga cancel, plus 0, plus BC. Punta po tayo dito, no? Unang term, tsaka to. Therefore, AC divided by A. Malinaw. Mas simplify itong dalawa, matitira ay C. Okay na eh, no? Kitang-kita na eh. Tuloy natin, C times A, AC. C times B is BC. Ibig sabihin minus to. So, parehas naman eh. Therefore, wala tayong remainder kundi 0. So, ibig sabihin, malinaw na malinaw ang answer natin na to. At tulad nito, ay talagang tama. Kasi napalabas natin yung dito yung multiplier eh. So, ano po napansin natin dito sa mga sample na to? Kung inyo pong mapapansin, multiplication siya. Pero lahat ng operation nagamit eh. Dito po addition eh. Di ba? Simple addition eh. Dito naman division. Dito naman subtraction. Meron din po rito addition, division, subtraction of polynomial. Ito multiplication of polynomial. Ibig sabihin, yung 4 nagamit eh. So maganda pong practice pagka yung check din natin kasi lahat ng operation eh nagagamit natin. So sige po, salamat po. Thank you. Sagutan po natin itong example number 3. Yung kanina po ay yung 1 and 2 natin ay multiplication of polynomial. Ngayon naman po ay division of polynomial. Sa division of polynomial, actually, lagi po nating iisipin ito. Kasi kanina may technique tayong ginawa eh. Halimbawa, nag-divide tayo ng 15, no? Divided by 2. Yung 15 po, yun yung dividend eh. Yung 2 naman yun po yung divisor. Yung kakalabasan niya, yun naman po yung quotient. Yung sabihin, pag divide po natin yan, ito number, no? Simple number. Ang mangyari ay, therefore 7,
7 times 2 is 14. 1. Therefore, ang answer po natin, kasi may remainder siya eh. Ang final answer po natin ay 7 and 1/2. Ito po yung quotient. Ito naman yung remainder. Ito naman yung divisor. Para ma-check po natin kung tama yung sagot natin, dapat mapalabas natin yung dividend. Ito po yung dividend eh. Ibig sabihin, para mapalabas natin yung dividend, etong 2, multiply natin sa 7. Yung 2 yung divisor eh. Yung 7 yung quotient. Yung quotient naman, i-add natin dito sa remainder. I-check po natin kung mapapalabas natin itong dividend na to. 7 times 2 is 14. 14. Plus o ito plus, hindi times ha. Nagmukhang times, naging x eh. Oops, pray natin ha. Ito plus. Plus. 7 times 2 is 14. Plus 1 is 15. Ibig po sabihin, makakatiyak po tayo na tama ang sagot natin na to. Kasi napalabas natin yung dividend eh. Wala pong pagkakaiba yung logic dito sa logic dito. Subukan po natin. Sagutan. Ibig po sabihin, may isa pang problema dito eh. Mapapansin po natin yung pagkakasunod-sunod ng exponent eh. Kasi from x to the power of 5, naging x to the power of 3. Pagka ganyan, papasukan lang po natin yung ng 0. Yung ano na yun, yung pagitan na yan. So, simulan po natin. Therefore, mangyari po ay ang dividend ay x to the 5th plus 0, yung power of 4, plus 3x to the power of 3 minus 2x squared plus 0, kasi wala yung x to the power of 1 eh, plus 9, medyo mahaba. I-divide natin ng 2x squared, ito po yung divisor, ito yung dividend, ito naman yung divisor. Mayari po ay, dito ako 2x squared, walang x, kaya lalagyan natin ng 0. Ang kasunod ay 4. So pagka ganyan po, tulad ng sabi ko, yung unang term, i-divide natin dito sa unang term. Mayari po ay x to the 5th divided by 2x squared is equivalent to, wala to, no? Magiging 3. So, ang mangyayari ay x to the power of 3 divided by 2. Ito po answer natin. Ang mangyayari po ay, murahin natin to. Kasi may ipit siya. Okay na to. Sige, okay na to. Ang mangyayari po ay ito, mumultiply natin dito isa-isa. No? This is plus, saka dito. X to the power of 3 over 2 times 2x squared. Dito na lang x cubed divided by 2 times 2x squared. Ang mangyayari po ay makakancel to. Ito makakancel. Magiging x to the power of 5. Magiging x to the power of 5 po to. Ito naman x cubed. Magiging 0 kasi x cubed over 2 times 0 is 0. Ang kasunod ay x cubed over 2 times 4. Ang mangyayari po ay ito mawala. Ito magiging 2. Ang kalabasan ay 2x cubed. Dito po yan sa tapat ng x cubed. No? 2x cubed. Ito lahat po ito ay 0 na. 0. 0. Sarado po natin to. Ang mangyayari po, maminus natin sila isa-isa. Therefore, malinaw, magiging 0 to. Plus 0. 3x cubed minus po ito. Minus 2x cubed is plus x cubed. Negative 2x cubed minus 0 is minus 2x cubed. 2x squared, sorry. Plus 0 plus 9 minus 0 is 9. So, ang mangyari po niyan ay yung unang term. No? I-divide na naman natin dito sa unang term. Therefore, mangyari po ay x to the power of 3 over 2x squared. Ang mangyari po ay
mawawala yung x square, magiging 1 to. Therefore, mangyari po ay x over 2. Ang kasunod po nito ay x over 2. Katulad po kanina, yung multiply natin to isa-isa dito. Unahin po natin, dito na lang po tayo kasi medyo masikip no? Ang mangyayari po ay x over 2 times 2x squared. Makakancel po ito. Ito naman magiging x cube. Therefore, ito magiging plus x cube. Ayan, po ito. Ito, sasarado na natin para maayos. Pangalawa po ay 0. Pangatlo, x over 2 times 4. X over 2 times 4. Makakancel po ito. Magiging 1. Ito magiging 2. Ang kakalabasan ay 2x. Ibig ko sabihin, ito ay 2x. Ito po ay wala na, 0 na. So, mangyari po nito, katulad po nito, 0 magiging minus 4 dito. Ibig sabihin, x cube minus x cube, 0. Negative 2, x square minus 0 is minus 2x square. 0 minus 2x, ang mangyayari po kasi negative magiging minus 2x. 9 minus 0 is positive 9. So, ganun naman po, ano? Yung first term, i-divide na naman po rito sa term na to sa una. Therefore, negative 2x squared divided by 2x squared. Ang kakalabasan ay negative 1. Kasi negative siya, parehas naman lahat Minus 1. Oops. Yan, para malinaw. So, ganun naman po, no? Mumultiply na naman to. So, paulit-ulit lang. Negative 1 times 2x squared. Nangyari po ay negative 2x squared. Negative 1 times 0 is 0. Negative 1 times 4 is minus 4. So, tama-tama yung dalawang constant. Magkatapat. So, yun po yung advantage ng nilalagyan natin ng 0 Oh. Oh, ang nangyari po ay ito, negative. So, ibig sabihin, negative 2x minus minus magiging plus. Therefore, magiging 0. Ito naman, negative 2x minus 0 is minus 2x. Ito naman is 9 minus minus magiging siguraduhin natin 9 minus minus magiging plus 13 kasi plus minus minus is plus, positive. Kaya naging 9 plus 4 is 13. Ito po ang ating magiging remainder. So ang final answer po natin pagka ganyan ay yung quotient natin ay x cube over 2 plus, kita ba? X over 2 minus 1. Ito, hatiin natin. Kasi parang ganito po yan lalagyan natin ng parenthesis. Yung parenthesis, yun po yung remainder. Negative 2x plus 13. Sa ilalim naman, yun naman po yung divisor na to. 2x squared plus 4. Ito po ang ating pong final answer. Pero para makatsiyak po tayo na naman na tama yung sagot natin, gayahin natin itong ginawa dito. Yan. Tulad nito, minultiply yung divisor dito sa quotient. Tama sa quotient. Tapos inad ngayon yung remainder. Nakuha yung dividend. So, ang purpose dito, makuha yung dividend. Kasi ang dividend, ito Yan ang dividend Dapat mapalabas natin yan para yung answer na to, 99.99% correct. So, gawin natin, gayahin natin ang ginawa rito. Kaya lang, wala na natin space. So, ang gagawin natin, mumultiply natin to, i-add naman dito. Purahin na lang natin to. Dahil masikip Oops. Sige masyado. Burahin na rin natin to kasi masyadong Okay.
Huwag na. Therefore, ang mangyayari ay isa-isahin na lang natin, no? Ito binomial ito trinomial. Ang mangyayari dito ay excuse me, 2x squared times x cubed over 2 plus 2x squared times x over 2 then plus 2x squared times negative 1, tuloy natin dito, plus 4, kasi ito na siya, no? 4 times x cubed, ito siya, isa-isahin natin to Tapos, inisa-isa na naman natin to. 1, 2, and 3. Ngayon, nandito na tayo sa 4 times x cubed over 2. Tuloy natin dito, plus 4 na naman. Ito na siya, times x over 2. Tapos plus 4 times negative 1. Plus yung remainder. Ang remainder natin, ito. Mamaya natin lagay remainder. So, isa-isa na muna natin ito. Therefore, ito maka-cancel Diba? Magiging x to the fifth. Kung mapapansin mo, namuro na siya Di ba? Tuloy natin. Ito, maka-cancel. Magiging x cubed. Ayan. Ito, magiging minus 2x squared. Plus, tuloy po natin, ano? Ito, magiging 1. Ito, magiging 2. Oops! Ayan, ang mangyayari ay magiging plus 2x to the power of 3. Punta ko tayo rito. Malinaw, ito. Masisimplify, magiging 1. Ito magiging 2. Plus 2x. Ito naman, since positive tsaka negative, multiply, magiging minus 4. Oops, dito, remainder, no? Ito remainder. Hindi ko nakalagay. Kasi ito remainder. So, 4 times negative 1 is minus 4. Pasok na natin yung remainder. Plus, yung remainder ay negative 2x plus 13. Okay, isa-isa na natin siya. Pag ganito, combine similar term. Yung x to the fifth, wala namang kaparehas Kukita natin lahat ng may x cube, lahat ng may cube. So, wala na, dalawa. So, mangyayari, may 3x cube kasi x cube plus 2x cube Kung titingnan natin yung dividend, medyo namuro na naman. Ang problema natin, dalawa na lang. Buhitan natin ang dalawa, yung x square. Wala naman ng iba ito. Ang mangyayari ay magiging, wala naman x square na X pala ito Mangyayari yan, minus 2x square. Lalong namuro. Dapat yung 9 na lang napalabas. Buhitan natin ng tatlo. Yung lahat ng constant. Kasi constant ang problema yung x pala. Yung x. Sorry, yung x. Yung x, kung mapapansin mo, may 2x. May negative 2x. Malinaw na malinaw, cancel. Wala na tayong problema dyan. Talagang doon na lang talaga papasok sa constant. Tingnan natin kung mag-9. Pag nag-9 to, solve ang problema natin. Ibig sabihin yung answer natin na to, talagang tama. 13 minus 4. Malinaw na malinaw. Kaparehas nito na 9. Therefore 9. Ibig pong sabihin, napalabas natin yung dividend na ito. Ito, gulo x to the fifth plus 3x to the power of 2 minus 2x squared plus 9. Ibig pong sabihin, anong ginamit natin na technique? Pumunta tayo sa napakasimpleng number na to. Ganun na ganun ang gagawin. So, pag nahihirapan, ang payo ko, pupunta lang po rito. Kasi ito nakakalito talaga yung mga variable. Pag nalilito, ang technique, pumunta rito. Lalong-lalong na po sa mga beginner. Yun lang po payo ko. Salamat po. Sasagutan ko naman ngayon yung example number 4.
Ito po, kung inyo po mapapansin, yung dividend x minus 3, yung divisor medyo mahaba eh. 3x to the fourth plus x cubed plus 2x squared plus x minus 2. So ito po yung dividend, ito yung divisor. So ano po ang napansin nyo rito? Ang isa pong mapapansin natin dito nakakaiba is yung power ng x doon sa dividend dito. 1 lang po eh. Ito naman po, yung power ng x doon sa yung pinakamataas na power ng x o yung tinatawag na degree of polynomial ay 4. Ibig po sabihin, para po tayong nag-divide ng ganito eh. Kung kanina yung 15 yung dividend, ngayon naman ang dividend ng 2. Para po ganito. 2. Ibig po sabihin, mas mataas po yung dividend. Ibig po sabihin, nung nakaraan mataas yung dividend. Ito naman po, mababa yung dividend, mataas yung divisor. So kung i-divide po natin yan, ibig po sabihin kulang eh. Ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng 0 isa rito. Ibig sabihin 20 na siya eh, 20, pwede na. May point din po dito, ibig sabihin 1. 1 times 15 is 15. Kung ma-minus natin ito rito, ang kakalabasan ay actually 1.5 din ito ay 2 minus 1.5 is 0.5. So ang answer po niyan ay ito yung quotient, ito yung remainder, ito naman yung divisor. So ang kakalabasan po na final answer niyan is 0.1. Then remainder 0.5 over 15. Kung i-check po natin yan, dapat mapalabas natin yung dividend. Ito po yung dividend eh. Sulat natin, dividend. Gagawin po natin, multiply natin yung 15 sa 0.1, then plus 0.5. Ang kakalabasan po ay 20. Ito po ang kakalabasan na. Dito po sa hindi walang mga variable, dalawang paraan din po ang pag-solve niyan eh. Ito po yung isa. Pwede po na kasi ito may mga kasunod pa to eh. Kung ito po kukumplituhin natin, hindi po natin kahit hindi gamitan ng point dito eh. Pero i-reconsider na natin yung remainder, hindi na natin isasama. Yung quotient lang at saka yung divisor ang yung multiply natin. Baka po ganito. Kung baga parang ni-review lang natin. 2. Pero din po, no? Therefore, kulang siya. Ang mangyayari ay 1. 1 times 15 is 15. Ibig po sabihin, hindi po decimal point eh. Full number siya. Therefore, mangyayari 20 minus 15 is 5. So, kulang siya. Para rito. Dadagdagan natin ng 0, magiging 50. 50 divided by 15 is 3. 3 times 15 is 45. Tapos, and so on and so forth. So, ito wala rin pong katapusan po na 3. Pag i-check po natin yan, parang ganito rin po ang kakalabasan eh, dividend eh. Ang mangyayari po niyan, ito lang po yung quotient at saka yung divisor ang involved. Multiply lang po natin silang dalawa. 1, 3, 3 times 15, ang kakalabasan po ay 2. Sorry, nalagdagan ng 0 to. 2 lang naman ito. So, i-apply po natin dito yung logic na to. Actually, ito po ang gamitin natin. So, ang gagawin po natin, so, i-check po natin ha. Tulad ng mga nakaraan, yung first term ng dividend, first term ng divisor, i-divide natin. Therefore, x over 3. X to the fourth, mangyari ay, ito po mali na mga cancel. Ito magiging 3. Kalabasan ay 1 over 3x to the power of 3. Ito po yan ha. 1 over 3x to the power of 3. Ang next step natin, iisa-isayin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5.
Isa-isahin po natin ha. Kung multiply siya, 1 over 3x to the power of 3 times 3x to the power of 4. Ang mangyari po, makakancel to. Makakancel to. Ito, mawawala. Matitira ito 1. Ang mangyari po ay x. Therefore, ito po ay x. Tuloy po natin. 1 over 3x to the power of 3 times, yung kanina ay 3x to the 4. Kaya naman po ay x cubed. Therefore, makakancel po ito, makakancel ito. Matitira ay 1 over 3. Therefore, magiging 1 plus 1 divided by 3. Sarado na po natin ito para malinis siya. Ang kasunod po ay 1 over 3x to the power of 3 times 2x squared. Magiging 2 over 3. Ito po mawawala. Ito magiging 1. 2 over 3x. So malinaw po 2 over 3x plus 2 over 3x. Tuloy po natin 1 over 3x to the power of 3 times kanina minultiply natin ng 2x squared. Ngayon naman yung x. Ibig mo sabihin, mawawala ito, makakancel. Ito magiging 2. Ang mangyari po ay 1 over 3x squared. Oops, ba't ko nilagay mo? Ito yan. Ano nga dito Ito po ay plus 1 over 3x squared ba? Maliit na yata. Yung ikaliwa po ay negative 1 over 3x to the power of 3 times negative 2. Nakatuloy ito. Saan po ay negative 2 over 3x to the power of 3. So, dito na po ako sa kabila. Minus 2 over 3x to the power of 3. So, ito po lahat to, 0 na lahat to. 0, 0, then 0. Minus naman to. Yan. Ibig sabihin, x minus x is 0. Then, negative 3 minus 1 over 3. Isa-isahin na lang natin dito na lang siya. Sabihin, negative 3 minus plus 1 over 3 is equivalent to LCD is 3 times divided by 1 is 3 times negative 3 is negative 9. This is plus minus. Ibig kong sabihin minus to. So, kailangan medyo mag-ingat. Munti ka ko na malagay na plus The plus minus, yung topic natin nung una. Pag mix, isang plus, isang minus, dapat minus. Therefore, mangyari po ay negative 9. 3 divided by 3 is 1. Times 1 is 1. Therefore, mangyari po ay negative 10. Oops, equals to over 3. Ito po ay negative 10 over 3. Ito naman tayo sa kabila. Ito po ay since 0 naman siya, tapos minus siya. Therefore, magiging 2 over 3x. Ito, ganoon din. Minus 1 over 3x squared. Ito, 0. Minus. Kung kanina, magkaiba. Ngayon naman is parehas. So, like signs, dapat magiging plus. Plus 2 over 3x squared. Pagka ganyan po ang forma, parang ganito na yan Chinek natin lumabas 2. Ibig mong sabihin, ito na po yung, parang ganito, ito na yung remainder. Yan. Ito naman yung quotient. Ito yung dividend. Tandaan sabay, alam na natin yan. Ito naman yung divisor. So, kung sasagutan po natin, ang final answer po natin dyan ay, ganito po
Purahin ako natin to para magkasya. Medyo mahaba ko kasi para pasok siya sa natin. Yan. Kunti ka naman. Yan. Ibig sabihin, yung coefficient ay 1 over 3x cubed. Hatiin natin siya. Sa ibabaw naman yung remainder. Negative 10 over 3 minus 2 over 3x minus 1 over 3x squared plus 2 over this is I think hindi 2 eh. Kasi parang 2, no? Lumalabas. 3 siya kasi ito 3. Medyo nakakaduling talaga pag dito. Ibig po sabihin rito, ha? Yan. 2 over 3x cubed. Sarado na natin ito. Dito naman yung divisor. Ito po yung divisor. 3x the fourth plus x cubed plus 2x squared. Oops. Plus x minus 2. So ito po ang ating pong final answer. Again, para ma-check po natin kung tama ito, katulad po nito, check natin. Ito rin yung isang parang check natin. Ganun din po gagawin natin para maka-check tayo na tama yung ginawa natin. So parang division of polynomial. Pasok na rin po sa multiplication of polynomial pag sinecheck natin. Ibig mo sabihin, tulad nito, times plus. Ibig sabihin, multiply din po natin ito. I-add po natin ito. Ang dapat na lalabas, ito po ang dividend na x minus 3. Pag lumabas po yan, ibig sabihin, tama po yung answer natin. O, sige, subukan po natin. Isa-isahin po natin. Ibig sabihin ay 1 over 3x to the power of 3 times 3x to the 4 plus 1 over 3x cubed times x cubed plus 1 over 3x to the power of 3 times ikatlo 2x squared plus 1 over 3x cubed. Tatlo na, ika-apat na, no? 1, 2, 3, 4x. Oops, maliit yata na kaya natin. Plus 1 over 3x to the power of 3 times negative 2 plus remainder. Pansamantala, wag muna natin ilagay yung value ng actual value ng remainder. Remainder lang muna, letter at isa-isahin po natin to. Ibig ko sabihin, ito mga cancel. Kasi simplify. Kasi x to the power of 4 eh. Ito 3 lang. Ang lalabas po ay ito, yung constant mawala rin. Mangyari ay x. Napul na yung kalahati eh. Oh. Yung negative 3 lang mapalabasin natin. Ito malinaw. Mawala parehas eh. Plus 1 over 3. Ito yung x square. Kasi mas mataas yung x cube dun sa denominator. Mawala. Ito magiging 1. So mangyayari ay 2 over 3x. Tatlo na tayo. Ano? Plus. Ito mawawala. Magiging 2 naman 2. 1 over 3x square. Plus. Ito na tayo. No? 5 eh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Taka dito na. O, kung titingnan natin, isang positive, isang negative. Therefore, magiging negative. Negative minus 2 over 3x to the power of 3. Saka natin ipasok yung remainder. Tignan natin ang parenthesis para malinaw. Minus, negative 10 over 3. Minus 2 over x. 2 over x. Minus 1 over 3x. Square ba yun? Masensya na, medyo sakit talaga sa mata pag yung tumatagal. Plus
2 over 3x cubed. 2 over 3x cubed. Ayan po natin simplify. Yung x, wala namang kaparehas eh. Punta na natin sa baba. X. Kung titingnan po natin, plus 2 over 3x, ibig sabihin minus 2 over 3x cubed. Po, pwede po i-cancel ito. Ayan. Ito naman po ay 1 over 3x squared. Plus yan ha. Isang minus, makakancel ito. Makakancel din po ito. Ito naman po, di isa, no? 2 over 3x eh. Hindi kulang ng 3. Tulad yan, masakit sa mata. Ibig sabihin, may kulang. Ito po, 2 over 3x yung sa remainder. 2 over 3x to. Nakakatuling. Ibig sabihin, isang plus 2 over 3x. Isang minus 2 over 3x. Malinaw na malinaw, para kang 1. Minus 1, 0, di ba? Wala. Ano po natira? Yung mga natira ay x plus 1 over 3. Malinaw na malinaw, minus 10 over 3. Ibig ko sabihin, kung parehas naman ang denominator, pwede natin pagsamahin yung numerator. X plus, pagsamahin yung denominator, isa na lang siya. Yun ang LCD natin Then, i-combine yung numerator, minus 10. Tuloy natin dito. X, 1 minus 10 is, malinaw po, 9. Negative. Sila bang yung negative Diba? Divided by 3. 9 divided 3 is equivalent to x minus 3. Dapat parehas yung dividend. Tingnan po natin yung dividend kung parehas. X minus 3, ibig po sabihin tama yung sagot natin ito. Kasi parehas yung dividend ang payo ko lang po, katulad ko, nagkakamali siya. Kasi marami masyado yung variable Yung 3, mapagkakamalan na to. Gandahan lang po ng konting sulat. Pagka ganito. Lalo na pag nagmamadali sa examination. Sige po, salamat po. Thank you. Last example po natin sa topic na polynomial. Ang dividend po natin ay x cubed minus 2x plus 6. Ang divisor natin ay x minus 3. Sagutan po natin ito. Oops, ito muna. Ibig po sabihin, magpo-focus tayo dito po sa first term ng dividend at first term ng divisor. So, x to the power of 3 or x cubed divided by x. Therefore, mangyayari ay magiging totoo. Ito naman mawawala. So, therefore, mangyayari ay x to the power of 2. So, ang gagawin natin, multiply natin 1 by 1 po. Dito sa divisor. X squared times x is malinaw x to the power of 3. X squared times negative 3 is negative 3x squared. Ito po talagang nilaktawan ko to. Kasi kung titignan nyo, yung pattern ng power niya, kasi third degree polynomial Kaya nga lang, ang kasunod ay, yung exponent is 1 lang siya Ibig sabihin, missing yung exponent na 2. Therefore, siniro natin siya. Ang mangyayari po, ibig ko sabihin, ito ay 0 na. Plus 0. Therefore, ma-minus natin siya. Mangyayari ay 0. Kasi x cube minus x cube Ito, 0. Minus. Dalawang magkasunod, magiging positive. Plus 3x squared. Negative 2x minus 0 is negative 2x. 6 minus 0 is 6. Therefore, plus 6. Again, magpo-focus po tayo dito sa first term na naman ito at dito po sa x na to. Therefore, divide po natin siya. 3x squared divided by x. Ang mangyari po ay ito, masisimplify, magiging 1. Yung power niya, ito, pati siya magiging 1 din. Mangyari po ay magiging 3x. So, again, kung ano yung ginawa natin dito, paulit-ulit lang, gano'n na naman multiply natin siya dito.
3x times x is 3x squared. 3x times negative 3, malinaw, negative 9x. Therefore, ang mangyayari, since ito ay negative, 3x squared minus 3x squared is 0. Negative 2x minus, dalawang minus, magiging positive. Kaya mangyayari ay magiging positive 7x. Bakit naging 7x? Kasi positive na siya eh. Positive 9x minus 2x is 7x. Babaan natin itong plus 6. Kasi ito ay 0 na. Again, pwede pa eh. 7x divided by x. Malinaw? Kasi simplify ito, ang lalabas ay 7. Therefore, ito po ay 7. Kung anong ginawa natin dito, ganun din. 7, huwag na natin kasi hindi natin makita eh. 7 times x is 7x. 7 times negative 3 is negative 21. Sarado natin siya. Mayroon. Ito tayo sa kabila. Therefore, 7x minus 7x is 0. Positive 6 minus. Ibig sabihin, magiging 27. Ito po ang ating remainder. Kasi 6 minus eh. 21 plus 6. Ang final answer po natin ay ito po yung tinatawag na quotient. Yun na lang. Palit nga ako ng malabo ito. Ito naman yung remainder. Ito naman yung divisor. Therefore, yung answer po natin ay x squared plus 3x plus 7. Hatiin natin siya. Remainder is 27. Sa ilalim yung divisor. X minus 2. Ito po ang ating final answer. Kaya para makatsak po tayo na tama talaga yung answer natin. Gawin natin, multiply natin to. Yung x minus 2. This is not x minus 2 x. Kasi x minus 3 siya eh. Yan, konting ingat lang po pag gano'n. X minus 3 na divisor, i-multiply natin sa quotient. Pag na-multiply natin sa quotient, i-add natin sa remainder. Ang kakalabasan, yung dividend na to. Dapat mapalabas natin yung dividend. Para masabi na itong answer natin ay correct. Kung hindi lumabas yun, ibig sabihin mali ito. Wala namang problema kung magkamali eh. Ang gawin, balikan na lang kaagad. Lalo na sa examination. Tapos tingnan kung ano yung mga nagkamali para mahabol natin. Kasi po, check natin. Ibig sabihin ay isang binomial, isang trinomial, x times x squared plus x times 3x plus x times 7. 7 plus negative 3 times x squared plus negative 3 times 3x. Oops, dito na sa baba. No? Plus negative 3 times 7. Plus yung remainder na 27. Ito. Yan, diretso na natin ha. Para ibig sabihin, may x cube. So, kung titingnan po natin, sa pool na eh. Yung dalawa na lang, no? Pesayin natin, no? Plus 3x squared plus 7x minus 3x squared minus 9x. Kasi negative 3 times 3x eh. Therefore, negative 9x. Ito, negative 3 times x squared, negative 3x squared. Tuloy natin, dito na tayo, no? Ibig sabihin, minus negative 3 times 7 is 21. Plus 27 na remainder. Ito yung remainder eh. Isa-isahin po natin siya. Dito po malinaw, isang positive 3x squared, isang negative 3x squared. Pero po, baba natin cube. No? Isa pong negative 9x, isang positive 7x, lamang ang negative ng dalawa. Pero po, magiging negative 2x. Ito naman, 21. Magiging 6. X squared minus 2x plus 6. Oh, not x squared ha. Hirap talaga pag nasalpang kayo. X to the power of 3. Ito po ang
ah, dividend na sana parehas dito. Parehas po ba? I-check natin. X cube. Ikalawa, negative 2x. Ikatlo, positive 6. Ibig sabihin, parehas na parehas po yung dividend. Ibig sabihin, yung answer po natin ito ay tama. So again, yung payo ko na maingat kasi kahit ako kung yung napapansin, nagkakamali ako ng mga sulat eh. Ang kailangan po maingat, Godspeed, yun po importante. O sige po, this is our last example. Salamat po, thank you.